Hindi ba nila napapansin na pilit na sila? Hindi ba nila napapansin na hindi kumakagat yung mga issue na binibigay nila sa atin na gusto nilang talakayin natin? Yung nakakatawa dyan is, hindi naman magiging issue yung tungkol sa liquidation kung hindi nila pinag-initan si Vice President Inday sa kanyang confidential funds. Dahil nag-i-insist sila ng transparency, di sige, balik sa inyo. Kayo din, dapat transparent kayo. How, despite the fact na tuloy-tuloy natin tinatanong, diba, hindi nyo pera yan, anong ginawa ninyo sa pera ninyo? Patuloy-tuloy yung tanong natin, dinededma nila tayo. Instead, bato sila ng bato ng issue na hindi naman kumakagat. Di tayo yung nag-umpisa ng alitan na ito, ng conflict na ito. It started nung pag-question sa confidential funds ni VP Inday at kung ano-anong issue na nire-raise nila na maliwanag naman na hanas. Diba? Ito nga mga kababayan, nagbigay ng saloobin itong si Attorney Trixie Cruz Angeles patungkol sa nangyayaring hidwaan sa Kongreso at sa mag-amang Duterte. Ayon kay Attorney Trixie, nagsimula ito ng kwestiyonin ng Kongreso ang confidential funds ni VP Sara dahil ang nais ng Kongreso ay transparent. Ngunit nang sila na ang tanungin ng taong bayan, wala silang masagot bagkus ikinagalit pa nila ito. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alright, so anong ibig sabihin nito kapag hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin ang hinaing natin tungkol sa liquidations ng Kongreso at ng Senado? It means they don't really care what we think. Ang gusto nilang pagtuunan natin ng pansin ay yung mga issue tungkol sa mga Duterte. Unfortunately for them, medyo hindi kumakagat. Lalong-lalo na yung mga issue na binabato kay Vice President Inday Sara. Hindi lang yun ha. Hindi lang yung issue na binabato ang hindi natin pinaniniwalaan, kundi pati yung mga taong nambabato. So, ano yung impression natin ngayon? Ang impression ng taong bayan is, they don't really listen to us, gumagawa sila ng issue, pero dun sa magagawa-gawang issue, abay gusto nila, kakampihan pa natin sila. It's manipulation in every sense of the word. Di na nga natin tayo pinakikinggan, they don't really care otherwise what we think. Kumbaga, they only care when it affects them. So, in the meantime, they'll keep feeding us all of these so-called information, pero pag tayo naman ang may hinaing, ay deadma tayong lahat. We can't keep doing this eh. Unang-una, maliwanag na pinapakita ng significant na sektor ng lipunan na beloved ang mga Duterte. And we like their brand of leadership. Anong ginagawa nila? Ginagaslight nila tayo. Sinasabi nila sa atin through their actions na hindi worthy itong mga to. Hence the issues about the ICC, the issues about the DepEd, and so on. Eh, hindi ba nila napapansin na pilit na sila? Hindi ba nila napapansin na hindi kumakagat yung mga issue na binibigay nila sa atin na gusto nilang talakayin natin? Isa pa, ito, maraming katanungan tungkol sa nasaan si DOJ Secretary Remulla. I'm hesitant to discuss this kasi it might have to do with health issues. At alam nyo naman po, sa ating saligang batas, ang kailangan talagang isa publiko ay yung health condition ng Pangulo. Pero yung mga individual secretaries, while it is a matter of transparency, meron ding kumbaga side, mayroong ding concern about the privacy of their health conditions. So, maganda sana na maging transparent ang gobyerno. Ayaw lang nga natin masyadong mag-inquire into the health issues of a cabinet member kasi medyo masyado ng personal. Nasa saligang batas, pagdating sa presidente, ayan, pwede tayo magtanong. So, ito yung concern ko. Hindi concern ang admin.
hindi nila pinapansin na mayroon tayong concern for certain things. How our money is being spent. And alam niyo yung nakakatawa dyan is, hindi naman magiging issue yung tungkol sa liquidation kung hindi nila pinag-initan si Vice President Inday sa kanyang confidential fund. Dahil nag-i-insist sila ng transparency, di sige, balik sa inyo. Kayo din, dapat transparent kayo. How dare you bring up transparency and impose a higher standard for people who are not you? Pagdating sa Kongreso, sa Senado, dapat ganito lang ang transparency kasi importante daw ginagawa nila. Pero pagdating sa ibang tao, sa others, o kaya sa kanilang mga political enemies, then kailangan doon striktong-strikto. Galing ako sa gobyerno. Alam ko yung necessary documentation that's required to justify yung paggastos natin ng public funds. Hindi po pareho dun sa standards na ini-impose sa Kongreso. So, but despite the fact na tuloy-tuloy natin tinatanong, diba, hindi nyo pera yan, anong ginawa ninyo sa pera ninyo? Patuloy-tuloy yung tanong natin, dinededma nila tayo. Instead, bato sila ng bato ng issue na hindi naman kumakagat at nagpapakita lang sila ng oppressive behavior at saka dahas. As we have seen dun sa paggawa nila doon kay Ka Eric at kay Doc Lorraine. It's a matter of time, tingin ko, na after this, ira-ramp up nila. Pasko kasi ngayon, bihirang nangyayari yung, well, pag Pasko, usually we're forgiving, peace on earth, goodwill to men tayo, pero hindi ba nila napapansin na despite the Christmas season, mainit ang ulo natin tungkol sa kanila? Minsan sinasabi pa nga nila, ito, and this is one thing that I want to address also. Ang napapansin ko na hinahatid ng mga trolls sa ating mga walls ay sinasabi nila na masyado daw tayong atat. Masyado daw tayo nagmamadali na iupo si Inday. Excuse me, gaslighting na naman kayo. Hindi tayo atat na iupo si Inday. We were happy when BBM won. We were happy in the early days of the Marcos administration. Pure unity team talaga. Tuwan-tuwa tayo doon and we were cheering on the unity team. But why all of a sudden ina-attack si VP Inday? Hindi tayo yung nag-umpisa ng alitan na ito, ng conflict na ito. It started nung pag-question sa confidential funds ni VP Inday at kung ano-anong issue na nire-raise nila na maliwanag naman na hanash. Diba? Hanash. Biglang, sige nga, pakita ninyo kung saan ninyo ginastos yan, yung confidential funds. Samantalang, dati, they would have given her anything she asked for. May nagreklamo ba? Kahit noon? So, they know about the satellite offices. Hindi naman sikreto yon. It's all over the country. Kumibo ba ang legislature nung time na yon? In the exercise of their oversight functions, pwede naman nilang tanungin eh. Saan nyo nakuha pondo dyan? Pwede naman nilang tanungin nun eh, pero hindi. Ngayon nila tinanong. So they started it. Kumbaga, o di inumpisahan nila, gusto nilang transparency sa confidential fund ni VP Inday. O di sinabi niya, wag na lang, wala na lang. Yun lang ako hihingi niyan, inyo na yan. Pagkatapos, anong sinabi naman nung tayo na yung nagtatanong, o sige, kayo naman po, saan nyo po ginastos yung MOOE? Saan nyo po ginastos yung mga travel fund? Saan nyo po ginastos ang extraordinary fund? Suddenly, tayo yung on the attack. Ano ba? Tapos, attack, iupo si VP Inday. We weren't even thinking that. We were just thinking, you should leave her alone to do her job. Wala nga magsasabi dito na iupo na siya eh. Sila dyan yung nag-bring up nun. And you know why they want us to make that an issue? Para pwede nilang bantayan tayo at pagkakasuhan tayo. Sure yan. Kasi ramdam na natin eh. Nararamdaman na natin na mabigat ang kamay nila pagdating sa kasuhan.
So, I would just like to remind these people na nagsasabing, inaano daw, atat daw tayo, hindi tayo makaintay na iupo si Inday. Hindi daw tayo makaantay ng 2028. Excuse me, sino ba dyan yung biglang nagsalita tungkol sa impeachment? Kami ba? Ha? Kaninong impeachment? Hindi naman kami nagsasalita tungkol sa Pangulo and hindi kami nagbibitaw ng mga salita tungkol sa impeachment ng Pangulo. Sino yung nagsalita ng impeachment? At sino ang gusto nilang i-impeach? Yeah? Sino ang gusto, pinafile nila ng kaso sa Supreme Court? Kami ba? Ha? So, I call BS on those people saying atat tayo na iupo si Inday. We didn't start this fight. We didn't start the criticism. So, at careful kami sa mga salita namin. Alam namin kung ano ang legal, ano yung hindi. So, huwag nyo kaming pag-gaslight na ganyan. Huwag nyo kaming paglululokohin ng mga ganyan. Alam namin na may kumpas yung mga salita ng mga troll na yan. And in the middle of all that noise, yung mga atat kayo and all that, kailan niya sinasabi yung tungkol sa house? May kahit isa ba dyan sa mga trolls na nagja-justify dun sa secrecy surrounding the expenses of the house? Pakisabi nga. Yan dapat yan dapat ang dinidiscuss ng mga trolls hindi naman nila ginagawa. Sino ba nag-bring up ng ICC? Kami ba? Sino ba ang sino ba yung mga napapraning dyan? Ulitin ko sino ba yung napapraning dyan? Ha? Sino ba mag-benefit kung ma-impeach si VP Inday? It's whoever the president will choose to fill that vacancy. Kasi ayon sa saligang batas, simple lang yan Kapag nabakante ang office, ang posisyon ng vice president, presidente po ay mamimili na i-confirm naman ng legislature. At pipili ang presidente doon lang sa House or sa Senate. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.